Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pirmado na ang kasunduan para sa strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Pinirmahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese ang tinaguriang Joint Declaration on Strategic Partnership matapos ang kanilang bilateral meeting sa Malacanang. Sa isang talumpati, sinabi ni Marcos na mahalagang hakbang ang pagiging strategic partner para sa dalawang bansa na may mahabang kasaysayan ng kooperasyon at pagkakaibigan. Patunay niya ito ng pangakong paiigtingin ang kooperasyon sa mga sektor na magsusulong sa pag-unlad at paglago ng dalawang bansa. Ayon naman kay Albanese na pag-usapan nila ni Marcos ang potensyal na kooperasyon ng Australia at Pilipinas sa sektor ng agrikultura, edukasyon, likas na yaman at paglipat sa green energy. Samantala, sinaksihan ni Marcos at Albanese ang pirmahan ng dalawa pang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Pinirmahan ang Memorandum of Understanding kung saan magbibigay ng work at holiday visa sa kabataang gustong matutunan ang kultura ng dalawang bansa sa pamamagitan ng turismo. Iprinisenta rin ang MOU para sa pagpapalitan ng kaalaman na susuporta sa soil health strategy. Nilinaw ng Department of Budget and Management na hindi tatapyasan ang pondong ilalaan para sa mga specialty hospitals ng Department of Health mula sa panukalang 2024 National Budget. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, hindi mababawasan ang ilalaang pondo para sa Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center at Philippine Children's Medical Center, taliwas sa naunang napabalita. Sa isang payag, sinabi ng DBM na maliban sa Philippine Children's Medical Center o PCMC, kapareho lang ng mungkahing budget para sa mga specialty hospital ang kasama sa 5.768 trillion peso na national budget. Nasa 561.1 million pesos ang ibibigay sa Lung Center, 1.243 billion pesos para sa Kidney Institute at 1.821 billion para sa Heart Center. 1.366 billion pesos naman ang makukuha ng PCMC imbes na 1.393 billion dahil kulang ang papeles para sa isinumite nitong proposal para sa kanilang Information System Strategic Plan. Ayon pa sa DBM, mataas ang pagtingin nila sa 4 na specialty hospitals dahil sa serbisyo nito sa taong bayan sa mga nagdaang dekada. Gayunpaman, nasa Kongreso pa rin ang huling desisyon kung tataasan o babawasan ang ipinanukalang pondo para sa kanila. Naglabas ang Commission on Elections ng show cause order laban sa 39 na kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nahuli ang mga kandidatong ito na maagang nangangampanya sa social media. Kapag hindi sila nakapagpaliwanag sa COMELEC, posible silang ma-disqualify at makasuhan ng election offense na may parusang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Hiwalay pa niya ang 39 na kandidatong ito sa ipinasa sa COMELEC na 128 petisyon para ma-disqualify. Iisa-isahin din umano ng COMELEC ang mga reklamong natatanggap sa text at iba pang nakikita sa social media. Nagbabala rin siya laban sa mga supporters na nagpo-post ng kanilang mga kandidato sa social media. Pagtitiyak ni Garcia, maglalabas ang COMELEC ng desisyon sa mga petisyon bago ang halalan sa Oktubre at 30. Paalala pa niya, itinuturing na vote buying ang pamimigay ng ballpen, ballers, pamaypay at t-shirt sa panahon ng kampanya na gaganapin mula ika-19 hanggang ika-28 ng Oktubre. Nagbigay ng babala ang National Kidney and Transplant Institute pati na rin ang National Bureau of Investigation na bawal ang pagbebenta ng bato o kidney at iba pang human organs. Ito ay sa gitna ng ulat na tumataas na naman ang bilang ng mga iligal na bentahan ng kidney.
Nilinaw ni NKTI Deputy Executive Director for Medical Services Romina Dangilan na hindi pinapayagang mag-donate ng kidney ang kung sino-sino dahil tanging malapit na kapamilya lamang ang maaaring mag-donate nito sa isang pasyente. Anya, napakahigpit ng prosesong pagdadaanan bago payagan ang isang donor na mag-donate ng kanyang kidney. Kamakailan ay nahuli ng NBI sa isang entrapment operation ang isang broker na umaktong middleman sa pagbebenta ng kidney. Ayon sa biktimang tinawag na lamang sa pangalang Carlo na kumbinse siyang magbenta ng kanyang kidney sa halagang 250,000 pesos. Babala ng NKTI, huwag makikipag-deal sa mga third party tulad ng mga broker at middleman dahil bawal na bawal ito. Paniwala naman ni Attorney Jerome Bomediano, Chief ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division, malaki at organisadong grupo ang nasa likod ng bentahan ng kidney. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Bacelonia, ito ang PNA Headlines, naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.